kwento at babala. Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya, at pagpalaganap sa salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga kautusan ng Panginoong Diyos, at tuklasin ang wastong pag-uunawa sa mga ito. Hindi na mabibilang pa ang utos ng Diyos na ibinigay sa atin, upang ito ay gawin, at susundin. Ngunit, bakit pa gumawa ng mga bagong kautusan ng Panginoong Hesus sa bagong tipan, samantalang mayroon namang 10 utos na ibinigay doon kay Moses? Ito ba ay may pagkakamali, o may pagkakaiba? Tuklasin natin kung bakit kailangan pa ang bagong kautusan para sa mga Kristiyano sa bagong tipan. Ang paglalakbay ng mga Israelita patungo sa lupang pangako ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan, na puno ng mga himala at pagsubok. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ibinigay ang 10 utos sa mga Israelita. Ito ay para magbigay ng batayan sa moralidad. Ang mga utos ay nagtakda ng pamantayan ng pag-uugali, na nagpapakita ng paggalang sa Diyos at sa kapwa-tao. Para ipakita ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng mga utos, ipinakita ng Diyos ang kanyang karakter at kung paano siya nagnanais na mamuhay ang kanyang mga tao. Para ituro ang kasalanan, ipinakita ng mga utos na may mga pagkilos, at pag-uugali na hindi kalugod-lugod sa Diyos, at dapat iwasan. Ang 10 utos ay naglatag ng pundasyon, para sa legal na sistema ng maraming lipunan, na nagtatakda ng mga limitasyon, at nagpapanatili ng kaayusan. Para ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal, at malasakit, sa kanyang mga tao, na naglalayong protektahan sila mula sa kasamaan, at akayin sila sa isang maayos at mapayapang buhay. Para palakasin ang loob ng mga Israelita, bago pumasok sa lupang pangako, ang mga Israelita ay binigyan ng 10 utos, upang paalalahanan sila ng mga utos, at kapangyarihan ng Diyos. Karamihan sa kanila, ay lumaki na walang kaalam-alam tungkol sa Diyos, dahil halos buong buhay nila, ay inihandog sa pagtatrabaho bilang mga alipin ng Ehipto. Kaya ibinigay ang 10 utos sa mga Israelita, bilang gabay sa at pagpapanatili ng kanilang relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Sa unang utos na mahalin nila ang nag-iisang Diyos. Nang sila ay nasa Ehipto pa, wala silang ibang nakilala na Diyos, kundi ang mga naglalakihang Diyos-Diyosan, sa Ehipto. Kaya binigay ng Diyos ang utos na huwag gumawa ng mga Diyos-Diyosan. At sa layo ng kanilang paglalakbay, bawat gabi ay gumawa sila ng kani-kanilang mga tolda, upang may matulugan, ngunit dahil magkadikit-dikit lamang ng ang kanilang pintuan, hindi maiwasang mainggit sa asawa ng kanilang kapitbahay. At sa sitwasyon na ito, ay pinagbawalan sila ng Diyos, na huwag makisiping sa ibang asawa, at huwag mainggit sa mga bagay na hindi nila pag-aari. Nais ng Diyos na sila ay bigyan ng araw ng pahinga, na tinawag na Sabath, at pinili niya ang araw ng Sabado, dahil sa araw na ito, sila ay lumaya mula sa Ehipto. Iilang lamang yan sa mga dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Ang nakakalungkot, ay binigo nila ang plano ng Diyos. Dahil ni isang utos, ay hindi nila sinunod. Ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan Kapitulo 7 versikulo 19, ito ang sinabi ni Kristo sa mga Hudyo. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin? Nakikita ng Diyos na maliban sa hindi nila sinunod ang 10 utos, ito ay kanilang inabuso pa. Ayon sa nakasulat sa aklat ng Amos Kapitulo 8 versikulo 5, ay ganito, sabi ninyo, kailan matatapos ang pista ng bagong buwan o ang araw ng pamamahinga para makapagbenta na tayo ng mga inaning butil? Inip na kayong mandaye sa pamamagitan ng pagbabawas ng timbang, pagtataas sa presyo at maling takalan. Hindi nila ginagalang ang mga alituntunin ng Sabath, at hindi nila iniiwasan ang mga pinagbabawal sa araw ng pamamahinga. Kaya sa galit ng Diyos, ito ay pinahinto na niya ito,
ayon sa aklat ng Amos Kapitulo 8 versikulo 5. Ito ang sinabi ng Diyos. Wawakasan ko ang lahat niyang mga pagsasaya, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, ang kanyang mga Sabbath, at lahat ng kanyang mga takdang pagpupulong. Malinaw na ang 10 utos ay para sa mga Israelita lamang ibinigay, hindi sa mga Kristiyano. At ang mga utos na ito ay kulang kong pagbabasihan para sa kaligtasan ng tao. Kaya sinabi sa aklat ng mga Hebreo Kapitulo 8 versikulo 7. Ito ang mababasa, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Malinaw na may ibang plano ang Diyos na magbigay ng pangalawang utos para sa kanyang bagong simbahan. Ang mga utos na ito ay nanggagaling na mismo sa Panginoong Hesus, at ito ay iniutos niya sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Ang mga utos na ito ay tiyak na naiiba sa 10 utos na binigay kay Moses, dahil ang sino mang sumusunod nito ay magtatamo ng kaligtasan ng kaluluwa. Kasama na dito ang pagtalaga ng bagong araw ng pahinga para sa mga Kristiyano na ang araw ng linggo. Sapagkat ang araw ng Sabado ay ginawang araw ng pamamahinga ng mga Hudyo, dahil ito ang araw ng kalayaan ng mga Israelita sa kanilang pisikal na bahagi. Ang araw naman ng linggo ay ginawang araw ng pahinga ng mga sumusunod ni Kristo bilang mga Kristiyano, dahil sa araw na ito ay nabuhay muli ang Panginoong Hesus bilang kalayaan mula sa ating pagkakaalipin sa kasalanan at sa spiritual na bahagi. Ang hula na ito ay tiyak na matutupad, sapagkat ang lumang tipan ay isa lamang anino ng darating na bagong kasunduan. Dahil ang katuparan ng lahat ng kautusan ay nasa Panginoong Hesus at hindi kay Moses. Kaya dapat siya na ang masusunod. Ito ay ayon sa Roma Kapitulo 10 versikulo 4 na nagsasabi, si Kristo ang katuparan ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Kasunod dito ay ang pagbibigay ng mga napakamahalagang mga utos ng Panginoong Hesus. Ngunit sa pagkakataong ito, tiniyak na ng Panginoon na ang kanyang mga utos ay ipapatupad lamang sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Kaya ibinigay niya ang awtoridad upang mangangaral sa kanyang mga kautusan na walang iba kundi sa kanyang mga apostol. Sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo Kapitulo 16 versikulo 19, ito ang kanyang sinabi. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong tatalian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ibig sabihin na ang mga kautusan ng Diyos, ipinagkatiwala niya sa mga apostol bilang may awtoridad kung paano ito ipapatupad. Sa pamamaraan na ito, maging walang bisa ang mga utos sa pinatutupad ng ibang relihiyon. Dahil hindi naman po sa kanila ibinilin ang mga makakaligtas na bagong kautusan ng Diyos. Sa paraan na ito, naiiba ang 10 utos sa mga utos na binigay ni Kristo. Ang mga bagong utos ng Panginoon ay tiyak na nakakapagligtas ng mga kaluluwa, dahil may kasama ito na mga pangakong kaligtasan, ngunit sa pamamagitan lamang ng awtoridad ng kanyang simbahan. Katulad ng kanyang sinabi sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 6 versikulo 51. Ito ang sinabi niya, ako ang tinapay na mula sa langit. Ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay upang magkaroon ng buhay ang mga tao ay walang iba kundi ang aking katawan. Ang sakramento na ito ay mga paggunita sa mga mahahalagang pangyayari sa buhay ni Hesus, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At nagpapaalala sa mga mananampalataya sa kanilang kaligtasan sa krus ni Kristo. At alam na natin kung saang simbahan ngayon ito mahahanap. Isa lamang ito sa mga bagong kautusan ng Diyos na dapat natin gawin. Dahil sa pamamaraan na ito, at sa iba pang sakramento ng simbahan, ay maabot natin ang kaharian ng Diyos ayon sa pangako ni Kristo. Ang mga sakramento ay mahalaga sa maraming denominasyong Kristiyano, dahil ang mga ito ay itinuturing na mga panlabas na tanda ng panloob na biyaya na itinatag ni Hesus. Ito ay mga pisikal na ritual na nagiging daan upang matanggap ang espiritual na pagpapala.
Sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento, ipinapahayag ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya at pagkakakilanlan kay Kristo. Kaya kung susundin natin ang mga pagbabawal sa 10 utos, mas susundin natin ang mga utos na itinalaga ng Panginoong Hesus sa kanyang simbahan na wala sa iba. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.